Ngayong Martes na ang huling araw ng absentee voting kaya inaasahan na dadagsa na ang mga botante. Hindi gaya kahapon na matumal ang dami ng mga nagpaparehistro upang makapag-avail ng pribilehiyong makaboto sa 3-day absentee voting. Para sa detalye, balitaan mo kami, Noel Perfecto. Bagamat bumaba ng kaunti ang dami ng mga nagparehistro para makapag-avail ng pribilehiyong makaboto sa 3-day local absentee voting ng Commission on Elections, tiwala pa rin si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na makakakuha pa rin na mataas na porsyento ang bilang ng mga boboto pag pumasok na ang bilang ng mga PNP, AFP at DepEd sa Abril 30, 2013 ang huling araw ng pribilehiyo. Ito ay matapos na ilabas ng local absentee voting ng COMELEC ang National List of Registered Voters sa media. Ayon sa talaan, umabot lamang sa bilang na 12,732 found registered voters para sa May 13, 2013. National at local elections kasama na ang Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM. Bumaba ang bilang ng mga nag-apply na media sa 571 sa 504 na lamang. 21 ang nawawala habang 49 naman ang na-deactivate na. Siguro lalaki na ngayon dahil working day ngayon. Lalaki pa bukas dahil last day na, which is the traditional culture of Filipinos. Pag last day na, at uulitin namin, last day na bukas, baka gusto niyo nang humabol, sayang naman. And I say, yung mga media, for example, ang media, linakad na sumama sila sa local absentee. Ipinakita rin ni Chairman Brillantes ang pagtitiwala sa pinatutupad ng ahensya sa absentee voting privilege kung kaya't nito ang pagboto sa ikalawang araw ng okasyon. At bilang karagdagang suporta at kredibilidad sa ginagawa ng COMELEC, isinama pa nito si Commissioner Grace Padaka para maghayag ng kanyang karapatan. Wala na sagapan. Yung konting sagapan lang, yung konting ingay lang sa labas na hindi naman nila naintindihan kung ano sinasabi nila. Jammers, hindi problema. Sinabi na naman namin, jammers do not actually stop transmission. It actually delays transmission, but it will never stop the transmission. It will delay a little, pero matutuloy pa rin ang transmission. Samantala, muling pinadalahanan ni Brillantes ang lahat ng mga kandidato na sundin ang mga patakaran at alituntunin ng COMELEC, partikular ang mga paglabag sa batas ng COMELEC, lalo na ang vote buying at illegal placement of posters and banners dahil bagamat tapos na ang halalan aniya. Patuloy silang hahabulin ng COMELEC para kasuhan at tanggalin sa kung kinakailangan. Hinggil naman sa peace and order situation, satisfied daw umano si Chairman dahil mas mababa ang naitala ng mga insidente kumpara sa nakaraang halalan. Ngunit, 7 mga probinsya pansamantala ang nabanggit nito na matamang binabantayan ng COMELEC dahil sa pagiging areas of immediate concern ng mga ito. Ito ay ang probinsya ng Masbate, Western Samar, Misamis Oriental, Abra, Bacoor at Sulu. Hindi bali yung uminit, nasa low. Kung baka sa stove, nasa low pa lang ngayon. Low, hindi pa medium, hindi pa high. Compared to the 2010, sinabi nga ng latest report namin sa police at AFP, we're 40% less. 2 weeks before the elections, ang reported incidents is 40% less than the 2010. Meaning, hindi masyadong mainit ngayon. Hindi masyadong mainit. Anyway, there are incidents coming up and we have already categorized the nature of the incidents. Basta may gumalaw, immediate concern, grave concern. Wala pa kami dumarating sa grave concern, so wala pa dapat pag-usapan ng COMELEC control. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.